Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 336, Kabanata 336, Paglampas sa Mundane. Kinabukasan, madaling araw. Pangunahing bansa. Sinaunang Zen Mountain. Sa misteryosong espasyo. Muling nagising si Barden Bard mula sa kanyang paglilinang. Pagkatapos mag-cultivate ng isang araw at isang gabi, hindi lamang naabot ng kanyang cultivation ng Grandmaster Perfection, ngunit ang kanyang kaharian ay naging mas matatag din, dahil isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa Great Grandmaster. Tumayo siya at tumingin sa spiritual pole. Nakita niya na ang buong spiritual pole ay naging itim, at lahat ng spiritual energy ay naabsorb ni Manuel Bennett. Sa kabaligtaran, ang katawan ni Manuel Bennett ay makinis at malajed, ang kanyang anyo at figure ay tila nagkaroon ng ilang pagbabago, na para siyang nililok mula sa isang marmol, walang kapintasan. Bukod dito, ang Golden Dragon illusion na nakabalot kay Manuel Bennett ay naging mas solid. Naramdaman ang aura na nagmumula sa katawan ni Manuel Bennett, napalunok si Barden Bard at sinabing, malapit na si Kuya Bennett. Bago nahulog ang mga salita, umuungol. Biglang binuksan ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at nagpakawala ng dagandong. Ang dagandong na ito ay nakakasira ng lupa, tulad ng Nine Heavens Dragon Chant, at ito ay sumabog sa espasyong ito. Ang mga buto sa kanyang katawan ay gumagawa din ng mga tunog na nagbibitak, na para bang na-remolded. Boom! 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 Ang tubig sa spiritual pool ay naging malalaking alon na pumailan lang sa langit, parang mga water dragon. Dumagundong. 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 Ang buong kalawakan, at maging ang buong sinaunang bundok ng Zen, ay nagsimulang yumanig ng marahas sa sandaling ito, na parang isang malakas na lindol ang na-trigger. Lumipad ang mga nagkalat na bato, at gamulong ang alikabok. Isang alon ng nakakatakot na pressure at aura ang sumabog mula sa katawan ni Manuel Bennett. Kahit na sinubukan ni Barden Bard na labanan ito sa kanyang paglilinang, paulit-ulit pa rin siyang napaatras. Tumagal ng ilang minuto. Sa wakas, bumalik sa kalmado ang lahat. Huff! Bumantong hininga si Manuel Bennett at lumabas ng pool. Brother Bennett, nasira mo na ba ang iyong cultivation? Nagmamadaling lumapit si Barden Bard. Nasira ko na. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos mag-cultivate ng isang araw at isang gabi, ang kanyang cultivation ay sa wakas ay nakapasok na sa departing mortality stage mula sa full foundation establishment stage. Matapos makapasok sa departing mortality stage, naramdaman niya ang isang qualitative na pagbabago sa buong katawan niya, at may sumasabog na dami ng enerhiya sa loob. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, tiyak na madudurog niya ang Martial Saint Realm experts kung makaharap niya sila muli. Barden, mukhang nasira mo na rin ang iyong cultivation. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at saka nagsimulang magbihis. Sa ganitong masaganang espiritual na enerhiya dito, magiging kakaiba kung hindi ako makalusot. Ngumisi si Barden at saka pumikit, nagtanong, Brother Bennett, isa ka ba talagang cultivator? Natigilan sandali si Manuel Bennett, nalaman mo. Holy crap! Isa ka talagang cultivator. Napaawang ang bibig ni Barden, at hindi niya mapigil ang mapasigaw. Kung tutuusin, nahulaan lang niya kagabi, pero ngayong narinig niya ang sagot ni Manuel Bennett, sigurado na siya. Oo, isa akong magsasaka. Tumango si Manuel Bennett. Ngumisi si Barden, Brother Bennett, dapat bigyan mo ako ng gabay sa hinaharap. Oo naman. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, linisin mo ang lugar na ito, at maghahanda tayong umalis. Sige. Sagot ni Barden at saka nagsimulang mag-impake ng kanyang cloth bag. Lumingalinga si Manuel Bennett at iwinagayway ang kanang kamay. Sa isang iglap. Ang lahat ng espiritong bato sa espasyong ito ay humiwalay sa mga bato at sumipol, lumulutang sa harap ni Manuel Bennett. Pagkatapos, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kaliwang kamay at inilagay ang lahat ng spirit stone sa kanyang storage ring. Mayroong halos ilang daang espiritong bato. Gamit ang mga spirit stone na ito, hindi lamang siya makakapag-set up ng isang malakas na gathering spirit formation sa No. 8 Divine River Garden Villa, ngunit sa hinaharap,
maaari rin niyang iset up ang gathering spirit formation sa lugar kung saan man siya pumunta. Tungkol naman sa mga batong jade, iniwan ito ni Manuel Bennett para kay Galindo. Sa pagkakaroon na ng napakaraming mga espiritong bato, hindi niya posibleng maalis ang lahat ng mga batong jade na pag-aari ng iba. Matapos tanggalin ang mga spirit stone, winagaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, Bard and Bard, let's go. Di nagtagal, magkasamang umalis sa espasyo sina Manuel Bennett at Bard and Bard. Sa sandaling ito, sa labas ng sinaunang Zen Mautan, sumigaw si Shridan Jenkins, "Nako, anong kaguluhan ngayon lang, nagkaroon ba ng lindol?" Bakas din sa mukha ni Galindo ang pagtataka. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Manuel Bennett at Bard and Bard, maaga silang sumugod dito. Nang malapit na silang magpadala ng mga tao upang mag-imbestiga, ang buong sinaunang Zen Mountain ay biglang yumanig, na ikinagulat nilang lahat. Sinabi ni Shridan Jenkins, "Kuya, papasukin ba natin ang mga tao ngayon? Magpadala pa rin tayo ng mga tao para mag-check." Sagot ni Galindo na ikinaway ang kamay sa malaking grupo ng mga lalaki na may mga baril sa likod niya, "Pumasok kayo at tingnan ninyo." "Oo naman boss." Isang grupo ng mga lalaki ang tumugon at saka naghanda para pumasok sa minahan. Sa sandaling ito, may nagulat na napabulalas. May lalabas. Sina Galindo at Shridan Jenkins, kasama ang iba, ay ibinaling ang kanilang mga mata sa pasukan ng minahan. Sa katunayan, dalawang figure ang lumabas. Sa pagpasok ng dalawang figurang ito sa minahan, lumiwanag sa tuwa ang mga mukha ni Galindo at Shridan Jenkins. "Mr. Bennett, Master Bard." Nagmamadaling tumakbo ang dalawa. Nang makalapit, may napansin silang kakaiba sa hitsura ni Manuel Bennett. Parang nagkaroon siya ng makabuluhang pagbabago. Bagamat siya pa rin ang parehong tao, ang kanyang pangkalahatang pag-uugali ay nagbago ng husto, na nagbigay ng kakaibang aura. Sinabi ni Shridan Jenkins, "Mr. Bennett, Master Bard, isang araw at gabi ka na doon, at halos magkasakit kami ng aking kuya. At saka, walang signal sa kabundukan, kaya hindi ka namin makontak. Magpapadala lang sana kami ng mga tao para mag-check, buti na lang lumabas ka." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Manuel Bennett at sinabing, "Paumanhin dahil nag-alala kayong dalawa." Ikinaway ni Galindo ang kanyang kamay at sinabing, "Walang problema, Mr. Bennett, basta't ligtas kayo ni Master Bard." Tumango si Manuel Bennett, "Ginoong Galindo, ang mga halimaw sa loob ng bundok ay nasakop na natin. Mayroong ilang mga top-grade jade stones doon, kaya maaari kang magpadala ng mga tao upang minahan ang mga ito." "Talaga? Nasupil na ba talaga ang mga halimaw?" Puno ng tuwa ang mukha ni Galindo. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, "Siyempre totoo, kung hindi, hindi tayo makakalabas." "Great, ang ganda." Labis na nasasabik si Galindo at inutusan ang kanyang mga nasasakupan, "Nasuko na ang mga halimaw sa loob, bilasan mo at pumasok para tingnan ito." "Oo naman boss." Nang malaman na ang mga halimaw ay nasakop, ang grupo ay nakahinga ng maluwag at nagmamadaling pumasok sa minahan. Sabi ni Galindo, "Mr. Bennett, Master Bard, mag-almusal na tayo." "Sige." Tugon ni Manuel Bennett, "Lilipat na sana," ngunit biglang naramdaman na nag-vibrate ang kanyang mobile phone sa kanyang bulsa. Nilabas niya ang phone niya at nakita niyang message iyon mula kay Julia Stewart. Ang nilalaman ng mensahe ay simple, "Manuel Bennett, tingnan ang mensahe, tumawag muli sa lalong madaling panahon." Bilang karagdagan sa mensaheng ito, mayroong higit sa 100 mga mensahe at tawag sa telepono. Lahat mula sa mga taong tulad ni Julia Stewart, Prajna Bates, Nathaniel Lloyd, Bill Sheehan, David Herdman, Sheridan Jules, at iba pa. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, agad na napagtanto na may mali. Pagkatapos ng lahat, hindi ito karaniwang mangyayari. Baka may nangyari sa River City. Sa pag-iisip nito, mabilis na tinawag ni Manuel Bennett si Julia Stewart pabalik. Ang tawag ay konektado sa sandaling ito ay dumaan. "Manuel Bennett, bastard ka, sa wakas tumatawag ka na." Humihikbi na boses ni Julia Stewart ang lumabas. Mabilis na tanong ni Manuel Bennett, "Julia, anong nangyari?"
Bakit mo ako tinawagan ng maraming beses? Nabulunan si Julia Stewart, Manuel Bennett, pagkatapos mong umalis, ang pamilya Jordan, pamilya Harper, at pamilya Stern ay nakipagsanib puwersa sa iba pang mga pamilya laban sa aming pamilyang Stewart at sa pamilyang Maddox. Kabanata 337, Kabanata 337, Galit na apoy na lumalamon sa langit. Sa sumunod na panahon, maikling sinabi ni Julia Stewart kay Manuel Bennett ang nangyari sa buong araw kahapon. Matapos makinig sa mga salita ni Julia Stewart, si Manuel Bennett ay lubos na galit na galit. Boom! 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 Kumalat ang mga alon ng nakakatakot na pressure at aura, na naging sanhi ng pagyanig ng mga bundok sa loob ng radius na ilang kilometro. Ang mga ulap sa kalangitan ay nagsimulang umikot ng marahas. Damn it! Nagpakawala siya ng dumadagandong na dagandong, duguan ang kanyang mga mata, at pumutok ang mga ugat sa kanyang noo at leeg. Sa pagyanig ng mga bundok, si Galindo, Sheridan Jenkins, at Barden Bard, pati na ang mga kalapit na manggagawa, ay sobrang natakot na akala nila may lindol. Gayunpaman, nang makita nila ang ekspresyon ni Manuel Bennett, lahat ay nanginginig sa takot at pinagpawisan ng malamig. Lalo na sina Galindo, Sheridan Jenkins, at Barden Bard, na hindi pa nakitang galit na galit si Manuel Bennett. Ang ekspresyon ni Manuel Bennett ay parang gusto niyang pumatay, kumain ng tao, sirain ang lahat. Kuya Bennett, anong problema? Mr. Bennett, anong nangyari? Nagmamadali silang tatlo. Pinigilan ni Manuel Bennett ang kanyang nagngangalit na galit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, huwag mo nang tanungin kung bakit. May nangyari sa bahay, bilasan mo ihatid mo ako sa airport, babalik na ako. Okay, Mr. Bennett, let's go. Napagtanto din ni Galindo na may malaking nangyari, at hindi na siya naglakas loob na magtanong pa, na inakay sina Manuel Bennett at Barden Bard sa kotse, dumiretso sa manor. Sa kalsada, umungol si Manuel Bennett, mas mabilis. Mas mabilis. Mas mabilis. Sigaw ni Galindo sa driver, faster. Oo naman boss. Tinapakan ng driver ang accelerator sa lupa at tumakbo patungo sa manor. Sa sandaling ito, ang galit ni Manuel Bennett ay tila naapektuhan ang lagay ng panahon sa kalangitan, na nagpagulong-gulong sa maitim na ulap at umalangaw-ngaw pa ang kulog, isang nakakatakot na tanawin. Habang nagmamaneho ang kotse patungo sa manor, hindi ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono, narinig lamang ang pag-iyak ng babae sa telepono. Dumudugo ang puso ni Manuel Bennett, paos at malambing ang boses, Julia, huwag kang umiyak, babalik ako kaagad. Pagbabayaran ko ang mga halimaw na nang-aapi sa iyo. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, nagtanong, Julia, kumusta na si Prajna Bates? Humihikbi si Julia Stewart at sumagot, malubhang nasugatan si Prajna, ngunit sa kabutihang palad ay walang banta sa kanyang buhay. Nagtanong muli si Manuel Bennett, paano si Lily Tisdale, nakontak ka na ba niya? Masakit na sinabi ni Julia Stewart, hindi pa rin namin makontak si Lily Tisdale, natatakot ako na. Imposible. Pinutol siya ni Manuel Bennett, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Lily Tisdale ay aking kapatid, at ang kanyang lakas ay malakas, ang kanyang mga kasanayan sa kutsilyo ay walang kapantay, siya ay dapat na magaling. Julia, huwag tumigil sa pakikipag-ugnayan kay Lily Tisdale, ipaalam ka agad sa akin ang anumang mga update. Babalik ako ngayon sa River City. Tungkol naman sa paghihiganti, aayusin ko ang mga score pagbalik ko sa River City. Kung sino man ang manggahas na saktan ang sarili ko, papatayin ko sila pagbalik ko sa River City. Sige, hihintayin kitang bumalik. Sinakal ni Julia Stewart ang isang tugon. Ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono, ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang dibdib ay kumakabog ng husto, ang kanyang mukha ay puno ng sakit, at ang kanyang kalooban ay labis na hindi mapakali. Hindi niya akalain na ganito pala kalaki ang mangyayari sa bahay nang makaalis siya papuntang main country ng 2 araw. Pamilya Jordan, Pamilya Harper, Pamilya Stern, Pamilya Whale, Pamilya Lewis. Mga hayop kayo. Kung ayaw mong mabuhay ng maayos, mamatay ka.
Nang makita ang masakit na ekspresyon ni Manuel Bennett, sina Barden Bard, Galindo, at Sheridan Jenkins sa loob ng sasakyan ay hindi na naglakas loob na huminga, gusto nilang magtanong ngunit hindi nang ahas. Makalipas ang ilang sandali, naglakas loob si Sheridan Jenkins, maingat na nagtanong, Mr. Bennett, ano na ang nangyari? Dahan-daang iminulat ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, at same time na sinabi, sa 2 araw na pagkawala ko sa main country, ang pamilyang Jordan, ang pamilyang Harper, at ang pamilyang Stern ay nakipagsanib puwersa sa iba pang mga pamilya laban sa pamilyang Stewart at pamilyang Maddox. Ngayon, ang buong River City ay nagkakagulo. Ano? Biglang nanliit ang mga mata ni Sheridan Jenkins, hindi napigilan ang kanyang pag-iyak. Jordan family, Harper family, and Stern family are utterly despaired. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Sheridan Jenkins, Mr. Bennett, kung may maitutulong ako, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin. Sabi pa ni Galindo, Mr. Bennett, basta magsalita ka, ako, Galindo, bibigyan kita ng tao at pera. Sinabi ni Manuel Bennett, I appreciate your kindness, but I can handle it on my own. Tumango si Sheridan Jenkins at sinabing, sige, kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin ni Galindo anumang oras. Huwag kang magalang. Okay. Tumango si Manuel Bennett. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa manor malapit sa Pagang Mountain Jade Mine. Pagpasok sa mansyon, nakarating sila sa hangar. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Manuel Bennett at ang kanyang grupo at sumakay ng helicopter, diretsyong patungo sa Inner City Airport. Wala pang kalahating oras, narating ng helicopter ang Inner City Airport. Mr. Bennett, bibisitahin kita sa East Nation kapag may oras ako. Mr. Bennett, we are friends, basta humingi ka, kahit anong tulong ang kailangan mo, tutulong talaga kami. Sabay-sabay na nagsalita sina Galindo at Sheridan Jenkins. Salamat sa inyong dalawa, see you next time. Kumaway si Manuel Bennett sa kanila, at saka pumasok sa isang private jet na inayos ni Galindo kasama si Barden Bard. Hindi nagtagal, lumipad ang eroplano, direktang lumilipad sa East Nation River City. Tumingin si Manuel Bennett sa bintana patungo sa silangan at bamulong, River City, papuntaan na ako. Silangang bansa. River City. Isang puting luxury car ang maayos na nagmamaneho sa kalsada. Sa loob ng sasakyan, si Nancy Maddox, na nakasuot ng beige casual suit, ay nakaupo sa likod na upuan. Si Sylvia Warren ang nagmamaneho. Natahimik ang sasakyan. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Nancy Maddox, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi neresolbang kalungkutan. Hindi niya akalain na, sa loob lamang ng isang araw, ang mga pamilyang Maddox at Stewart ay makakatagpo ng ganitong sakuna. Ito ay halos isang mapangwasak na sakuna. Kung hindi sila makapasa, ang mga pamilyang Maddox at Stewart ay walang alinlangan na aalisin sa River City. Miss, makikita mo ba talaga si Donald Stern? Tanong ni Sylvia Warren. Tumango si Nancy Maddox. Nag-aalalang sinabi ni Sylvia Warren, dapat may masamang intensyon si Donald Stern. Kung pupunta ka, baka may panganib. Masakit na sagot ni Nancy Maddox, ayaw ko ring makita ang hayop na iyon. Pero ngayon, wala akong choice. Walang makapagliligtas sa pamilyang Maddox ngayon. Kaya, hanggat may kaunting pagkakataon, kailangan kong subukan. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Sylvia Warren at sinabing, kung nandito lang sana si Mr. Bennett, baka may solusyon siya. Pero kahit papaano, hindi ko makontak si Mr. Bennett buong araw kahapon. Baka may iba pa siyang ginagawa. Nakatingin sa labas ng bintana si Nancy Maddox nang walang laman, may mga luhang pumapatak mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang kontakan si Manuel Bennett kahapon, ngunit hindi niya ito makontak. Iyon ay nagparamdam sa kanya na desperado at walang magawa. Ngunit alam niya na si Julia Stewart ay dapat na nakakaramdam ng parehong desperasyon at kawalan ng kakayahan sa sandaling ito. Makalipas ang 20 higit na minuto, dumating ang sasakyan sa Emperor Hotel.
Pagkatapos ay parada ang sasakyan, naglakad sina Nancy Maddox at Sylvia Warren patungo sa hotel. Ngunit nang papalapit na sila sa pasukan, dalawang guardians ng Stern family na nakaitim ang lumapit. Sabi ng isa sa kanila, matagal nang naghihintay si Young Master, please. Tumango si Nancy Maddox at saka pumasok sa hotel. Ngunit nang susundan na sana si Sylvia Warren, pinigilan siya ng isa pang tagapag-alaga at malamig na sinabi, si Miss Maddox lang ang inimbitahan ng Young Master, bawal pumasok ang mga walang kaugnayang tauhan. Kumunot ang noo ni Sylvia Warren at sinabing, I am Miss Maddox's assistant. Bakit hindi ako makapasok? Nakatayo pa rin ang guardian sa harap ni Sylvia Warren, hindi nagbibigay. Kabanata 338, Kabanata 338, ang walang kakayahang Nancy Maddox. Sinabi ni Nancy Maddox, Sylvia, maaari kang maghintay sa labas. Makipag-ugnayan kung may mangyari. Pagkasabi noon ay sinundan ni Nancy Maddox ang gwardya papasok ng hotel. Si Sylvia Warren ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinapanood si Nancy na nawala sa kanyang paningin, na nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Bakit hindi siya pinapasok ni Donald Stern? Siguradong may mali. Ngunit ano ang magagawa niya? Isang katulong, tungkol dito. Ilang sandali pa. Dinala ng gwardya si Nancy Maddox sa pasukan ng pinakamarangyang pribadong silid sa hotel, ang King's Pavilion. May 4 na bantay din sa entrance. Kumatok sa pinto ang isa sa mga gwardya nang makita niyang paparating si Nancy at magalang na sinabi, Young Master Stern, dumating na si Miss Maddox. Papasukin mo siya. Isang boses ang nagmula sa loob ng private room. Miss Maddox, pakiusap. Ang gwardya na ito ay gumawa ng isang nakakaanyaya na kilos. Huminga ng malalim si Nancy at saka binuksan ang pinto at pumasok. Ang pribadong silid ay napakalaki at pinalamutian ng marangyang. Isang table lang ang nasa gitna. Isang napakagandang almusal at isang bote ng Romani Conti red wine ang inilatag sa mesa. Nakatali ang mahabang buhok, si Donald Stern, nakasuot ng puting casual na damit, ay kumakain ng almusal. Morris, nandito ka na pala. Ngumiti si Donald Stern at tinuro ang kabilang side, please have a seat. Naglakad si Nancy sa tapat at umupo. Donald Stern smirked, Morris, medyo masarap ang almusal sa hotel na ito, subukan mo. Hindi na kailangan. Nanlamig ang mukha ni Nancy Maddox, just tell me, what do you want to let go of our Maddox family? Kinuha ni Donald Stern ang kanyang wine glass at humigop, well, it depends on your performance. Yung performance ko. Kumunot ang noo ni Nancy Maddox, anong klaseng performance? Donald Stern squinted his eyes with a smile, very simple, as long as you marry me, become my woman, then your Maddox family will be an ally of our Stern family, and our Stern family will natural not harm your Maddox family. Ang maging babae mo. Imposible yun. Direktang tumanggi si Nancy Maddox. Nanlamig ang mukha ni Donald Stern, at mariin niyang sinabi, Nancy Maddox, tapos na ang pamilya mo sa Maddox, so what's the point of pretending with me? Sa tingin mo kulang ba ako sa babae? Ang pagpapalam sa iyo na maging aking babae ay nagbibigay sa iyo ng mukha, nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Kung tatanggi ka, panoorin mo na lang na mapahamak ang pamilya mong Maddox. Ikaw. Nakatitig si Nancy Maddox kay Donald Stern, nanginginig sa galit. Nagpatuloy si Donald Stern, Nancy Maddox, dapat mong makita ng malinaw ang sitwasyon. Parehong tapos na ang iyong pamilyang Maddox at ang pamilyang Stewart, at walang posibilidad na palitan ang mga talahan na yan. Simula ngayon, ang aming Stern family, Jordan family, at Harper family ang magiging nangungunang pamilya sa River City, at wala nang ibang pamilya na makakalaban namin. Higit pa rito, sa lalong madaling panahon, ang ating 3 pangunahing pamilya ay taot-antong sa mga nangungunang pamilya ng East Nation. Kung ang iyong pamilyang Maddox ay bubuo ng isang alyansa sa pamamagitan ng pag-aasawa sa aming pamilyang Stern, tiyak na maaangat ka sa hinaharap. Hindi mo ba naiintindihan ang isang simpleng katotohanan? Naikuyom ng mahigpit ni Nancy ang kanyang mga kamao, I can agree to any other terms except for this one.
Nanlamig ang mga mata ni Donald Stern, mapaglaro siyang ngumiti. Well, considering the past friendship between our two families, I can compromise a bit more. Maaari naming panatilihin ang iyong pamilyang Maddox, ngunit kakailanganin namin ang 70% ng mga ari-arian ng iyong pamilya. Bukod dito, ang iyong pamilyang Maddox ay dapat maging isang subsidiary na pamilya ng aming Stern family. Paano na? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Nancy Maddox. Bagaman ang mga termino ni Donald Stern ay nangangahulugan pa rin ng paglunok sa kanilang pamilyang Maddox sa ibang anyo, hindi bababa sa napanatili nito ang kanilang pamilya. Ayaw man niyang pumayag, wala na siyang ibang choice ngayon. Kinailangan niyang protektahan ang pamilyang Maddox para sa pagkakataong maibalik ang mga bagay sa hinaharap. Hindi nagtagal, mahigit 10 minuto na ang lumipas. Nakapagpasya ka na ba? Nakangiting tanong ni Donald Stern. Huminga ng malalim si Nancy Maddox at sinabing, "Fine, I agree to your terms." Mas katulad niyan. Humagalpak ng tawa si Donald Stern. Ang pagkakita kay Nancy Maddox na nakayuko sa harap niya ay nakakaramdam ng kagalakan. Hindi ba't ang mahal na anak ng langit mula sa pamilyang Maddox ay napilitang sumuko sa kanyang paanan? Nancy Maddox said, "I've already agreed to your terms, kailan mo pa kakawalan ang tatay, tita, at pinsan ko?" Sumagot si Donald Stern, "Isang usapin lamang ng isang tawag sa telepono. Huwag kang mag-alala, pakakawalan ko sila. Kung wala na, aalis na ako." Ayaw na ni Nancy Maddox na manatili pa rito at tumayo para umalis. Maghintay. Pinigilan ni Donald Stern si Nancy Maddox. "Ano pa?" Malamig na tanong ni Nancy Maddox. Inikot ni Donald Stern ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabing, "Nancy Maddox, pumayag na ako na manatili ang pamilya mo sa Maddox. Hindi mo man lang ba ako mabigyan ng kagandahang loob na kasama ako sa almusal? Kung maglakas loob kang lumabas sa pintuan na iyon, itigil ang lahat." Nang marinig ito, nakaramdam si Nancy Maddox ng hindi kapani-paniwalang pigil at lungkot. Ngunit para sa pamilyang Maddox, kailangan niyang pumayag. Kaya, umupo si Nancy Maddox. Tumayo si Donald Stern, lumapit kay Nancy Maddox, bitbit ang bote ng alak, at ibinuhos sa kanya ang isang baso. "Hindi magagawa ang almusal lang, uminom ka sa akin." Nagtanong si Nancy Maddox, "Maaari ba tayong huwag uminom ng alak?" Hindi pa bumabagsak ang boses. Sampal. Sinampal ni Donald Stern ang mukha ni Nancy Maddox. "Ah!" Napasigaw si Nancy Maddox sa sakit, tinakpan ang kanyang mukha. Walang tigil na pag-agos ang mga luha. Mabangis na sinabi ni Donald Stern, "Nancy Maddox, huwag kang mahiya kapag binigyan ng mukha. Diretso mo, hindi ako ang nagmamakaawa, ikaw ang nagmamakaawa." Pagkasabi nito, bumalik si Donald Stern sa kanyang upuan, itinaas ang kanyang baso ng alak, at sinabing, "Uminom ka." Nancy Maddox, nanginginig, dinampot ang baso ng alak at nabulunan, "Iinom ako, iinom ako." Nang matapos, hinaluan ng red wine ang luha ni Nancy Maddox, at ininom niya ito na mapait ang lasa. Ngumisi si Donald Stern, "Tama, kapag nagagalit ako ay nakikinig ka." Nang sumunod na panahon, si Nancy Maddox ay parang walang kaluluwang papel na sinasamahan si Donald Stern sa almusal at pag-inom. Kahit ayaw niya, samahan lang niya ito. Ayaw niya talagang magtapos ng ganito ang pamilya Maddox. Dahil halos walang laman ang bote ng alak, biglang nahilo si Nancy Maddox at parang umikot ang mundo. Bagamat hindi mahusay ang kanyang pagtitiis sa alkohol, hindi siya malasing sa ilang baso ng red wine. Tinakpan niya ang masakit niyang ulo at tumingin kay Donald Stern na nakaupo sa tapat niya na may ngiti sa mukha, nagtatanong, "Ano? Anong ginawa mo?" Nagkibit-balikat si Donald Stern, ngumiti ng mapanukso, at sinabing, "Ano sa palagay mo? Ikaw. Ikaw." Naramdaman ni Nancy Maddox na nahihilo ang kanyang ulo, nanghihina ang kanyang katawan, at malapit nang mawalan ng lakas. Malamig na tumikim si Donald Stern, "Nancy Maddox, inimbitahan kita sa hotel, akala mo ba ay para lang mag-almusal at uminom kasama ako? Ang tunay kong layunin ay ang angkinan ka, ang pagmamay-ari ka. Ha ha ha. Hayop."
Sinabi ni Nancy Maddox ang kanyang huling mga salita bago nawalan ng malay. Hinatak ni Donald Stern ang kanyang kwelyo at sumigaw, "Halika rito." Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang guard. "Young master, ano pong order nyo?" Magalang na tanong ng isa sa mga guard. Itinuro ni Donald Stern si Nancy Maddox at sinabing, "Dalhin mo siya sa room 2408. Kabanata 339, Kabanata 339, huwag iwanan ang isa, pumatay ng walang awa. Oo. Tumango ang dalawang guard at saka binuhat si Nancy Maddox palabas ng private room. Sinundan sila ni Donald Stern palabas. Pagkatapos, sumakay si Donald Stern at ang kanyang grupo sa elevator sa itaas. Pagdating nila sa room 2408, binuhat ng dalawang gwardya si Nancy Maddox sa kama. Utos ni Donald Stern, "Bantayan mo ang pinto, at huwag papasukin ang sinuman." Tumango ang dalawang gwardya, mabilis na lumabas ng silid, at isinara ang pinto. Sa pagtingin sa magandang babae sa kama, hindi mapakali ang puso ni Donald Stern, at gusto niyang sunggaban siya kaagad. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang maligo muna, at pagkatapos ay tamasahin ang kagandahang ito. Kung tutuusin, maraming oras ngayon. Kaya, hinubad ni Donald Stern ang kanyang damit at pumasok sa banyo. Sa oras na ito, sa pasukan ng hotel. Tiningnan ni Sylvia Warren ang oras at nalaman na 2 oras na ang lumipas, at hindi pa lumalabas si Nancy Maddox, kaya mas lalo siyang nabalisa. Alam na alam niya ang karakter ni Donald Stern. Ang taong ito ay isang hayop na nakasuot ng tao. Sa pag-iisip na ito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Nancy Maddox, ngunit walang sumasagot. Ilang beses pa niyang sinubukang tawagan pero wala pa ring sumasagot. Sa puntong ito, siya ay ganap na nagpanik. Itinabi niya ang phone niya at papasok na sana ng hotel. "Hindi ka pwedeng pumasok." Pinigilan ng dalawang gwardya si Sylvia Warren. Sigaw ni Sylvia Warren, "Papasukin mo ako. Umalis ka nga. Tumigil ka na sa kakulaitan mo, magwala ka." Tinulak siya ng isa sa mga guard. Nadapa si Sylvia Warren at napaupo sa lupa, namumula ang mga mata. She gritted her teeth and said, "Ano ba talaga ang gustong gawin ni Donald Stern?" Ang dalawang gwardya ay malamig na nakatayo sa pasukan, hindi sumasagot. Tumayo si Sylvia Warren at tumabi, iniisip kung sino ang pwede niyang hingan ng tulong. Ngunit napagtanto niyang walang makakatulong sa kanya ngayon. Ang buong River City ay kontrolado ng Jordan family, Harper family, at Stern family. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Ano ang dapat gawin? Kasabay nito, paliparan sa River City. Isang pribadong jet mula sa main country inner city ang lumapag sa paliparan. Sa maikling panahon, lumabas sina Manuel Bennett at Barden Bard sa pamamagitan ng VIP channel. Hindi na nagbibiro si Barden Bard, may malamig na ekspresyon sa mukha. Sa paglalakbay pabalik sa River City, sinabi sa kanya ni Manuel Bennett. Sa pagkakataong ito ay bumalik sila, ito ay para sa paghihiganti, upang pumatay. Kaya, handa na siya. Malamig ang mukha ni Manuel Bennett, at bamulong, Jordan family, Harper family, Stern family, hintayin mo lang ako. Isang nakakatakot na aura at enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, na agad na nagwala sa buong terminal ng paliparan. Biglang naramdaman ng mga manlalakbay na ang temperatura sa bulwagan ay bumagsak sa 0, at hindi nila maiwasang manginig. Nang umalis si Manuel Bennett sa paliparan ay medyo gumaan ang pakiramdam ng mga pasahero. Sa entrance ng airport, may tumawag sa kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang telepono, nakitang galing ito kay Flint Lockwood at direktang ikinonekta ang tawag. Sa sandaling kumonekta ang tawag, narinig ang boses ni Flint Lockwood. "Little Brother Bennett, I've been in Kyoto for a meeting in the past few days at nalaman ko lang ang nangyari sa River City kaninang umaga. I'm really sorry. Kuya Lockwood, nakabalik ka na ba?" Tanong ni Manuel Bennett sa malalim na boses. "Bumalik ako sa River City kaninang umaga." Sagot ni Flint Lockwood. "Ngayong nakabalik ka na, hindi mo na kailangang sabihin pa.
Huminga ng malalim si Manuel Bennett at nagpatuloy, Brother Livingston, makipag-ugnayan ka agad kay Mr. Peel at Mr. Sheehan, at gamitin ang lahat ng kanilang koneksyon para palayain ang mga tao mula sa mga pamilyang Stewart at Maddox. Gayun din, agad na bawiin ang mga taong nagbabantay sa labas ng Heaven Martial Arts Hall at Dragon River Manor. Fine, kahit hindi mo sabihin, gagawin ko. Ngayong nakabalik na ako, hindi ko nahahayaan ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern na gawin ang anumang gusto nila. Sumagot si Flint Lockwood, pagkatapos ay nagtanong, Little Brother Bennett, ano ang gagawin mo? Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, linisan ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern. Hindi ko pababayaan ang isa sa kanilang mga pangunahing miyembro. Mataimtim na sinabi ni Flint Lockwood, Little Brother Bennett, kapag ginawa mo ito, tiyak na tat-target ka ng mga awtoridad, at maaaring mapanganib ito. Bakit hindi gumamit ng ibang paraan upang harapin ang tatlong malalaking pamilyang ito? Kuya, buo na ang isip ko, at hindi mo na ako kailangan pang kumbansihin. Tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan nito. Pagkasabi noon, ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono. Pagkatapos, tinawag ni Manuel Bennett sina David Herdman at Sheridan Jules. Direkta siyang naglabas ng utos. Inutusan niya silang magpadala ng mga tao para patayin ang lahat ng mga gwardya ng pamilya ng Jordan, Harper, at Stern na nagpapatrolya sa River City. Bukod dito, hiniling niya sa kanila na tipunin ang lahat ng kanilang mga nasasakupan upang maging naka-standby sa kanyang mga utos anumang oras. Si David Herdman at Sheridan Jules ay parehong labis na nasasabik na malaman na si Manuel Bennett ay bumalik. Pareho silang labis na bigo sa nakalipas na 2 araw at nagnanais na ilabas ang kanilang galit. Kaya naman, matapos matanggap ang tawag ni Manuel Bennett, agad silang pumayag at nag-isyu ng sunod-sunod na utos. Matapos tapusin ang tawag kasama sina David Herdman at Sheridan Jules, tinawagan ni Manuel Bennett si Julia Stewart, hinihiling sa kanya at ni Progna Bates na bumalik sa River City. Pagkatapos gumawa ng sunod-sunod na tawag, nakatanggap si Manuel Bennett ng isa pang tawag, sa pagkakataong ito mula kay Sylvia Warren. Kapag nakakonekta na ang tawag, tanong ni Manuel Bennett, Assistant Warren, ano ang problema? Mr. Bennett, ikaw ba talaga? Sa wakas na kontak kita. Ang excited na boses ni Sylvia Warren ay dumating sa telepono. Sinabi ni Manuel Bennett, ako ito, ano ang nangyari? Humihikbi si Sylvia Warren, Mr. Bennett, inimbitahan na ni Donald Stern ang young mistress sa Emperor Hotel, at hindi pa siya lumalabas. Nag-aalala ako na baka may nangyari sa kanya. Donald Stern. Umungol si Manuel Bennett, Assistant Warren, hintayin mo ako sa entrance ng hotel. Pupunta ako kaagad. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Manuel Bennett kay Barden, let's go. Huminto sila ng taxi, at pagkasakay, nagmadali silang pumunta sa Emperor Hotel. Wala pang 20 minuto, narating na nila ang entrance ng hotel. Mr. Bennett. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan ay dali-dali silang sinalubong ni Sylvia Warren. Tumango si Manuel Bennett, saka naglakad patungo sa hotel kasama sina Barden at Sylvia Warren. Di ba sabi namin hindi ka makakapasok? Anong ginagawa mo pabalik? Gusto mo kumilos tayo? Nang makitang papalapit muli si Sylvia Warren, galit na sabi ng isa sa mga guardian. Siya yun. Ang isa pang tagapag-alaga ay hindi napigil ang mapasigaw nang makita niya si Manuel Bennett, at mabilis na sinabi, mas mabuting ipaalam ko sa young master, si Manuel Bennett ay bumalik. With that, inilabas ng guardian na ito ang kanyang mobile phone para tumawag. Humakbang si Barden, inabot ang isang kamay, pinitik ang leeg ng tagapag-alaga, at itinapon siya sa isang tabi na parang basura. Takot na takot ang isa pang tagapag-alaga kaya nanghina ang kanyang mga paa, at bumagsak siya sa lupa, na uutol, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ang mga mata ni Manuel Bennett ay parang mga punyal, matamang nakatitig sa tagapag-alaga, sabihin mo sa akin, nasaan si Donald Stern ngayon? Nauutol na sabi ng guardian, nasa room 2408 ang The Young Master.
Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, dinurog ni Manuel Bennett ang dibdib ng tagapag-alaga gamit ang isang sipa, humakbang sa ibabaw niya, at nagpatuloy. Malapit na sumunod sina Barden Bard at Sylvia Warren sa likuran. Pagpasok pa lang nila sa hotel hall. Nandito na si Manuel Bennett, pigilan mo siya. Patayin ang bata. Biglang sumugod ang isang grupo ng mga Stern family guardians, sumisigaw at nagdulot ng kaguluhan. Huwag iwanan ang sinumang buhay. Huwag kang maawa. Si Manuel Bennett ay umungal na parang nagagalit na dragon na umaarangkada. Si Barden Bard ay sumugod din sa isang kislap ng kanyang katawan. Kabanata 340, Kabanata 340, Pagpindot sa inverse scale. Saglit. Nagkaroon ng mga muffled thuds at malulutong na mga tunog ng buto krakang sa hotel hall. Sunod-sunod na umalangaw ang nakakadugong hiyawan. Agad na pinatay ni Manuel Bennett at Barden Bard ang mga charging guard. Nagkalat ang mga bangkay sa buong lupa, at ang hotel hall ay kinulayan ng pula ng dugo. Pumapatay sila ng tao. Pumapatay ng tao. Nagsisigawan sa takot ang mga empleyado ng hotel at nagmamadaling lumabas ng hotel. Sa likod nila, si Sylvia Warren ay nanginginig ang buong katawan at pawis na pawis habang nasasaksihan ang eksena. Alam niyang malakas si Manuel Bennett. Ngunit hindi niya inaasahan na ang monghe sa tabi ni Bennett ay ganoon din kalakas. Higit pa rito, ang monghe na ito ay pumatay ng mga tao nang hindi kumukupas. Hindi ba siya monghe? Hindi ba ang mga monghe ay mahabagin at hindi kailanman sinasaktan ng iba? Habang si Sylvia Warren ay naguguluhan, lahat ng 20 higit na gwardya sa bulwagan ay ibinaba. Tara na. Kinaweyan ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, inakay si Barden Bard patungo sa elevator habang tumatakbo. Nagmamadaling sumunod si Sylvia Warren. Sa oras na ito, sa room 2408, nakahiga sa kama, dahan-daang iminulat ni Nancy Maddox ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang sitwasyon sa harap niya, bigla niyang naintindihan ang nangyayari. Sinubukan niyang bumangon at tumakas ngunit nakaramdam siya ng panghihina, hindi makagalaw. Tulong! Tulong! Sinubukan niyang umiyak para humingi ng tulong, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng banyo. Nakasuot ng pantulog, lumabas si Donald Stern. "Oh, gising ka na pala." Ngumisi si Donald Stern habang papalapit sa kama. Nahirapan si Nancy Maddox na sabihin, "Ano? Ano ang gusto mong gawin? Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin?" Sagot ni Donald Stern. Nakiusap si Nancy Maddox, "Pakiusap. Huwag. Huwag. Huwag." Si Donald Stern ay tumawa ng mahina. "Ngayon wala kang masabi dito." Dahil doon, hinubad ni Donald Stern ang Amerikana ni Nancy Maddox, pagkatapos ay pinunit ang kanyang kamiseta. Hindi. Hindi. Ang mga luha ay umaagos sa mukha ni Nancy Maddox, ang kanyang mga mata ay puno ng awa, kawalan ng kakayahan, at desperasyon. Nang makita ang kanyang kaawa-awang hitsura, namula ang mga mata ni Donald Stern, na puno ng init ang kanyang puso, at lalo siyang nabaliw. Ngumisi siya, "Morris, huwag kang matakot. Talagang pakikitunguhan kita ng maayos." Pagkasabi niya noon ay tatanggalin na niya ang palda ni Nancy Maddox. Gayunpaman, nang malapit na siyang magtagumpay. Bam! Isang malakas na ingay. Sinipa ang pinto ng kwarto, bumagsak ng husto. "Sino nandyan?" Nagulat si Donald Stern at napalingon sa pasukan. Nakita niya ang isang matangkad at payat na lalaki na may mga mata na parang mga bituin at isang pambihirang hangin, na naglalakad ng hakbang-hakbang. Nang makita niya kung sino iyon, hindi napigilan ni Donald Stern na mapasigaw, "Ikaw ba?" Sa katunayan, ang taong pumasok ay si Manuel Bennett. "Mr. Bennett." Nakahiga sa kama, nabulunan si Nancy Maddox sa kanyang mga salita. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay umakyat siya mula sa impyerno patungo sa langit, nakita ang liwanag mula sa kadiliman. "Halika. May tao, dali." Sigaw ni Donald Stern sa labas. Ang mga mata ni Manuel Bennett ay malamig at kumikislap na may layuning pumatay, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado na parang tubig. Walang pakialam na sabi niya,
Huwag mo na silang tawagan. Inasikaso ko na ang mga pinadala mo. Habang nagsasalita siya, naglakad si Manuel Bennett patungo sa gilid ng kama at nagmamadaling kinuha ang isang maliit na suit jacket, isinuot ito kay Nancy Maddox. Mr. Bennett. Mahigpit na niyakap ni Nancy Maddox si Manuel Bennett, at nabulunan ang boses, bumalik ka na, sa wakas, bumalik ka na. Sa sandaling ito, walang katapusang mga hinaing ang bumalot sa kanyang puso, at ang mga luha ay hindi napigil ang bumagsak. Si Manuel Bennett ay nakaramdam ng pagkadurog ng puso, marahang tinapik ang likod ng babae at marahang sinabing, Morris, pasensya na, huli akong dumating. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang mga nang-aapi sa iyo ng napakasakit. Nang marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, nabulunan si Nancy Maddox at tumango. Alam na alam ni Donald Stern ang lakas ni Manuel Bennett. Nanginginig siya at tumakbo patungo sa pinto ng kwarto. Ngunit pagdating niya sa pasukan, si Bard ay sumugod at direktang sinipa ang kanyang dibdib. Ah! Sumigaw si Donald Stern, dumura ng isang subo ng sariwang dugo. Pinalipad siya, at ibinagsak ang sofa sa sala. Sinulyapan ni Bard ang sitwasyon sa silid, at biglang naunawaan ang nangyari. Malamig siyang sumigaw, Hey, Miss! Sumugod din si Sylvia Warren at mabilis na tumakbo sa gilid ng kama, Miss, Mr. Bennett is back, everything is fine, everything is fine. Assistant Warren, pakialagaan mo si Morris. Sinabi ni Manuel Bennett ang isang pangungusap, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Donald Stern. Niyakap ng mahigpit ni Sylvia Warren si Nancy Maddox. Mapatla ang mukha ni Donald Stern, at napaupo siya sa lupa, patuloy na umaatres, nagmamakaawa, Mr. Bennett, wala akong nagawa, please spare me. Patawarin kita. Tumawa si Manuel Bennett, mas malamig pa, sa kawalan ko, sinalakay niyong mga pamilyang Stern, Jordan, at Harper ang mga pamilyang Stewart at Maddox, at ikaw, isang masamang nilalang, ay gustong halayin si Morris. Sa tingin mo ba kaya kitang palayain? Sa sobrang takot ni Donald Stern ay tumulo ang kanyang uhog at luha. Paos na pakiusap niya, I'm sorry, I know I was wrong, I won't dare anymore. Kung umasta ka, hindi na sana ako nang abala sa'yo. Ngunit pinilit mo akong kalabanin at hawakan ang aking reverse scale, na para bang maaari kitang iligtas. Umungol si Manuel Bennett at direktang binali ang isang paa ni Donald Stern gamit ang isang paa. Napasigaw si Donald Stern, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit, at nanginginig ang lahat. Ngunit hindi tumigil doon si Manuel Bennett. Sa halip, tumapak siya ng 3 beses, nabali ang natitirang binti at magkabilang braso ni Donald Stern. Si Donald Stern ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw, sa sobrang sakit. Hindi pa rin tumitigil si Manuel Bennett, at tinapakan niya ang mga binti ni Donald Stern. Napasigaw ulit si Donald Stern at diretsyong hinimete sa sakit. Pumunta ka sa impyerno at magsisi. Malamig na sigaw ni Manuel Bennett, mabangis na sinipa si Donald Stern. Direktang pinalipad si Donald Stern, binasag ang bintana mula sa sahig hanggang kisame gamit ang malakas na tunog ng putok, at nahulog mula sa ika-24 na palapag. Natigilan sina Nancy Maddox at Sylvia Warren sa silid. Obviously, hindi nila inaasahan na sisipain ni Manuel Bennett si Donald Stern sa 24th floor matapos siyang talunin. Napakalma ng mukha ni Bard. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Manuel Bennett. Kahit sinong nanakit sa kanya, walang magandang kinalabasan. Bukod dito, naisip niya na ang mga hayop na tulad ni Donald Stern ay karapat-dapat na mamatay. Pagkatapos makitungo kay Donald Stern, lumakad si Manuel Bennett sa tabi ng kama at sinabing, Assistant Warren, nadroga si Morris ng halimaw na iyon. Tutulungan ko siyang iwaksi ito. Okay. Tumango si Sylvia Warren at binitawan si Nancy Maddox. Kaagad, naglabas si Manuel Bennett ng ilang pilak na karayom at tinusok ang ilang acupoint sa katawan ni Nancy Maddox, natanggal ang lahat ng mga katangian ng droga sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang minuto, iniligpit ni Manuel Bennett ang mga pilak na karayom at sinabing, Morris, tumayo ka at igalaw ang iyong katawan.
Dahan-daang tumayo si Nancy Maddox at sinabing, Mr. Bennet, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Puno ng pagtataka si Barden Bard. Hindi niya inaasahan na si Brother Bennet ay hindi lamang malakas ang martial skills, kundi pati na rin ang medical skills. Si Bennet ay talagang hindi simple. Tumango si Manuel Bennet at sinabing, let's go. Mr. Bennet, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Nancy Maddox. Sinabi ni Manuel Bennet, pumunta sa Central Hospital para iligtas sina Sir Maddox at Sir Stuart. Okay. Tumango si Nancy Maddox bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, lumabas ng silid si Manuel Bennet at ang iba pa.